Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Tayo po muli ay narito sa bahay-sambahan. At tayo po ay magsitayong lahat. Tayo po ay magpapasimula ng ating gawain sa gabing ito sa pamamagitan po ng mga awitin. Amen. Papuri sa Panginoon sapagkat siya ay tunay na dakila at tapat sa ating buhay. Amen. Amen. Tayo po ay umawit. Amen. Let's sing this song. I love to tell the story. On the first verse now. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know 'tis true. It satisfies my longing as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies of all the golden dreams. I love to tell the story, it did so much for me, and that is just the reason I tell it now to thee. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, 'tis pleasant to repeat what seems each time I tell it more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's own holy word. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. Isang makasaysayang awitin na kung saan hindi naluluma sapagkat ang salita ng Diyos ay tunay na hanggang ngayon, mula noon, ay hindi nagbabago. Ang Panginoon ay nagliligtas sa sino mang nakapakinig at nanampalataya. Amen. Amen. Oh, how I love Jesus. There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ears. The sweetest name on earth. Amen. Come on, sing on. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. All the ladies now, second verse. Tells me Come on. of Amen. a Savior's love, Who died to set me free. it tells me of His precious blood. Amen. Come on, all together now on the chorus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. All the band, third verse now. It tells me what my Father had in store for every day. And though I tread a darksome path, He'll sunshine all the way. All together now, come on. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh,
because He first On the loved chorus, one more me. time. Oh, how I love Jesus. Do you love Jesus? Amen. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Amen. Another song, Rescue the Perishing. Amen. Tayo rin po ay dating napapahamak, ngunit sa biyaya ng Diyos, tayo po ay kanyang nirescue doon sa banig na kung saan tayo po ay papunta doon sa impyerno na kalagayan. Pero ngayon tayo ay merong tiyak na paparoonan, walang iba kundi ang langit na bayan kasama ng Panginoon because the Lord Jesus Christ has rescued us. Amen. Amen. Sing the song. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep for the erring one, left out the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Though tears lighting Him, still He is waiting, waiting the penitent child to receive. Let when he ever sleep, let them gently, He will forgive if they only Amen, that's believe. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings like buried, the grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, forces that are broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Are you saved? Say amen. Amen. Jesus is always the same. Amen. Amen. Let's sing this song from the heart with understanding that God is not the same yesterday, today, and forever. I am His, He is mine. Jesus knows my name. I can rest in His arms. It's always the same. When I fall, when I call, Jesus takes my hand, cleansing me, lifting me. He helps me to stand. Amen. Come on, sing on. Always the same. Always the Oh, same. praise His name. Sagot ang mga ladies. Amen. Jesus never changes. He's always the same. Always together. His love is forever. Jesus never changes. He's always the same. In His love I'm secure. Yes, what a We shall promise. never part. In His word I will trust and give Him all my heart. In the dark of the night, when my heart would fear, lovingly, tenderly, my Savior is Amen. Sasagot po ang mga ladies. always the same. Always the same.
Jesus never changes. He's always the same. One more time, on the chorus. Always the same. Always the same. Praise His name. Oh, praise His name. Jesus never changes. He's always the same. Always together. His love is forever. Jesus never changes. He's always the same. Jesus never changes. Jesus never changes. He's always the same. Amen. Beautiful song. Tayo po'y dadako sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Batid niyo po ang kalalagayan ng puso ng bawat isa sa amin, kung gaano po kami nagkulang sa iyo, gaano po kami nangangailangan sa iyo sa bawat sandali ng aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, kung wala kayo ay wala po kaming magagawa sa aming mga sarili, Panginoon. Kaya't salamat po sa dakilang biyaya na patuloy po naming nararanasan sa araw-araw, sa bawat sandali, na kayo po ang siyang patuloy na nag-iingat sa amin, nagtatawid sa amin sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Ito man ay nasa kahirapan, pangangailangan, financial, sa sitwasyon na kami ay may karamdaman, kayo rin po ang aming kalakasan at nagbibigay ng kagalingan. Salamat o Diyos sapagkat kayo ang laging nariyan upang tumugon sa aming mga pangangailangan at mga hiling sa buhay ng bawat isa ng iyong mga anak, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sapagkat mayroon kaming Diyos na tunay at buhay naming sinasamba. At ang salita mo, Panginoon, ay tunay na hindi po nagbabago mula noon hanggang ngayon. Ang iyong kahabagan at ang iyong pag-ibig, ang iyong pagliligtas. Ito nga po, Panginoon, ay epektibo sa lahat ng sinumang napakinig at tunay na nampalataya at humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan, Panginoon. O Diyos, salamat po sapagkat mayroon kaming iglesia na kung saan dito po ay ginaganap ang panambahan. Dito po kami ay nagpapalakasan. Dito po kami ay nagpapanalanginan. Dito po kami ay kumakain ng mga spiritual na bagay na nagpapalakas sa aming kaluluwa at aming pananampalataya sa iyo, O Diyos. Pagpalain nga po ang aming ibang mga kapatid sa anumang kadahilanan, O Diyos, sa gabing ito na hindi namin nakasama. Sila po ay marahil nasa online, nanonood ngayong gabi kasama po namin sa aming panambahang ito. Dalangin po namin, O Diyos, patuloy niyo rin po silang bigyan ng kalakasan, kagalakan sa kanilang puso na sa ganitong pagkakatipon, Panginoon, ay kasama po namin sila sa espiritu at katotohanan sa pagsamba sa iyo upang walang ibang mapapurihan, maitaas kundi ang iyong pangalan, O Diyos. Lord God, gabayan niyo po ang iyong lingkod na gagamitin na tatayo sa likod ng pulpitong ito upang ipangaral ang dalisay at banal na iyong salita. Siya po, Panginoon, ay bigyan mo ng karunungan at ang iyong banal na espiritu ang siyang malayang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin upang maunawaan at may sa buhay ng iyong mga anak ang nais mo at ang kalooban mo sa aming buhay. Lahat ng ito aming dalangin, pinagtatagubilin at pinagtitiwala sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo manatiling nakatayo at dadako po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa bawat isa, atin pong babasahin ang Esther chapter 2 verses 1 to 23. Okay, sabay-sabay tayo sa last verse. Verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito, nang mapayapa ang pag-iinit ng Haring Asuero, kanyang inilaala si Vashti at kung ano ang kanyang ginawa at kung ano ang ipinasya laban sa kanya. Nang magkagayoy, sinabi ng mga lingkod na mga hari na nagsisipaglingkod sa kanya, ihanap na magagandang bata ang dalaga ang hari. Ang magmahal ang hari ng mga pinuno sa lahat ng mga lalawigan ng kanyang kaharian upang kanilang mapisan ang lahat ng magandang batang dalaga sa Susan na bahay-hari, sa bahay ng mga babae, sa pamamahala ni Hegay na kamarero ng hari
na tagapag-ingat ng mga babae at ibigay sa kanila ang kanilang mga bagay na kailangan sa paglilinis. At ang dalaga na kalugdan ng hari ay maging reyna, nakahalili ni Vashti, at ang bagay ay nakalugod sa hari at ginawa niyang gayon. May isang Hudyo sa Susan na bahay-hari na ang pangalay Mordokeo, na anak ni Jair, na anak ni Simi, na anak ni Sis na Benhamita. Na nadala mula sa Jerusalem na kasama ng mga bihag na nangagdala kasama ni Jeconias na hari sa Huda, na dinala ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia. At pinalaki niya si Hadasa, sa makatuwid bagay si Esther, na anak na babae ng kanyang amain, sapagkat siya'y wala kahit ama o inaman, at ang dalaga ay maganda at may mabuting anyo, at nang mamatay ang kanyang ama't ina, inari siya ni Mordokeo na parang tunay na anak. Sa gayoy nangyari nang mabalitaan ang utos ng hari at ang kanyang pasya, at nang nagpipisa ng maraming dalaga sa Susan na bahay-hari sa pamamahala ni Hegai, na si Esther ay dinala sa bahay ng hari sa pamamahala ni Hegai na tagapag-ingat sa mga babae. At ang dalaga ay nakalugod sa kanya, at nilingap niya, at nabigay siyang madali sa kanya ng mga bagay na ukol sa paglilinis, pati ng mga bahagi niya, at ng 7 dalaga na marapat na ibigay sa kanya, na mula sa bahay ng hari, at inilipat niya siya at ang kanyang mga dalaga sa pinakamabuting dako ng bahay ng mga babae. Hindi ipinakilala ni Esther ang kanyang bayan o ang kanyang kamag-anakan man, sapagkat ibinilin sa kanya ni Mardukeo na huwag niyang ipakilala. At si Mordokeo ay lumakad araw-araw sa harap ng kalooban ng bahay ng mga babae, upang maalaman kung anong ginagawa ni Esther at kung anong mayayari sa kanya. Nang sumapit nga ang pagkahali-halili ng bawat dalaga na pasukin ng Haring Asuero, pagkatapos na magawa sa kanya ang ayon sa kautusan sa mga babae na 12 buwan, sapagkat ganito ang nagaganap ang mga araw ng kanilang paglilinis. Sa makatuwid bagay, 6 na buwan na may langis na mira, at 6 na buwan na may mainam na pabango, at ng mga bagay na ukol sa paglilinis ng mga babae. Sa ganitong ang paraan na paroroon ng dalaga sa hari, na anumang kanyang nasain ay ibibigay sa kanya upang yumaong kasama niya na mula sa bahay ng mga babae hanggang sa bahay ng hari. Sa kinahapunan ay naparoon siya, at sa kinamagahan ay bumabalik siya sa ikawalang bahay, mga babae, sa pamamahala ni Saasgas, na kamarero ng hari, na nag-iingat sa mga babae. Hindi niya pinapapasok ang hari, malibang ang hari ay malugod sa kanya, at siya'y tawagin sa pangalan. Nang sumapit ang paghalili nga ni Esther, na anak ni Abihail, na amain ni Mordokeo, na umaring anak kay Esther upang pasukin ang hari, wala siyang tinamong anuman, kundi ang ibinigay ni Hegai na kamarero ng hari at tagapag-ingat sa mga babae, at si Esther ay nilingap ng lahat na nakakita sa kanya. Sa gayoy dinala ni Esther sa Haring Asuero sa loob ng kanyang bahay-hari, ng 10 buwan na siyang buwan ng Tebet, ng 7 taon ng kanyang paghahari. At sininta ng hari si Esther nang higit kay sa lahat na babae, at siya'y nilingap at minahal na higit kay sa lahat na dalaga, na anupat kanyang ipinutong ang putong na pagkareyna sa kanyang ulo, at ginawa siyang reyna na kahalili ni Vashti. Nang magkagayoy, gumawa ang hari ng malaking kapistahan sa kanyang lahat na prinsipe at kanyang mga lingkod, sa makatuwid bagay kapistahan ni Esther. At siya'y gumawa ng pagpapatawad ng sala sa mga lalawigan at nagbigay ng mga kaloob ayon sa kalooban ng hari. At nang mapisan na ikalawa ang mga dalaga, naupo nga si Mordokeo sa pintuang daan ng hari. Hindi pa ipinakikilala ni Esther ang kanyang kamag-anakan o ang kanyang bayan man, gaya ng ibinilin sa kanya ni Mardukeo, sapagkat ginawa ni Esther ang utos ni Mardukeo
na gaya ng siya'y palakihing kasama niya. Sa mga araw na iyon, samantalang nauupo si Mordokeo sa pintuang daan ng hari, dalawa sa kamarero ng hari, si Bigtan at si Teres, na nag-iingat ng pintuan ay nangapuot at nangaakalang buhatan ng kamay ang haring Asuero. At ang bagay ay naalaman ni Mardoqueo na siyang nagturo kay Esther na reyna at sinaysay ni Esther sa hari sa pangalan ni Mardoqueo. Sabay-sabay po tayo. At At nang nang siyasatin siyasatin ng ng bagay bagay at at masumpungang gayon, sila'y kapwa binigti sa punong kahoy at nasulat sa aklat ng mga alaala sa harap ng hari. Maraming salamat po sa pagbabasa. Maupo na po tayong lahat. First Thessalonians chapter 5 verse 24. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Sa aking pagtingin sa nakalipas, biyaya ng Panginoon'y namalas. Ang natutunan ko sa aking buhay, si Jesus ay tapat at tunay. Si Jesus ay tapat at tunay. Bawat salita niya ay buhay. Bawat araw siya ay gumagabay. Si Jesus ay tapat at tunay. Ang puso ko'y nagagalak palagi sa bawat pangako niya'y hinihintay. Balang araw siya'y makikita natin. Si Jesus ay tapat at tunay. Si Jesus ay tapat at tunay. Bawat salita niya ay buhay. Bawat araw siya ay gumagabay. Si Jesus ay tapat at tunay. At sa bawat kalagayan, naroon ang pag-ibig niya. At sa aking pagkukulang, siya ay may biyaya. Si Jesus ay tapat at tunay. Bawat salita niya ay buhay.
Amen. Siya po ay tapat at tunay. Tayo po ay tumayong lahat. Amen. Tayo po ay babasahin natin ang Acts chapter 1 verse 11. Acts chapter 1 and verse 11. Maganda po na mapaalalahanan tayong lahat na mayroong schedule ang Diyos na dapat nating asahan at huwag nating makalimutan. Ano yan? Acts chapter 1 verse 11. Okay, basahin natin ito. Ready? Begin. Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. Yan yung umakyat ng ating Panginoon. After niya magpakita sa kanyang mga alagad, I think for 40 days, siguro dyan kinuha ng mga ilang kababayan natin yung paniniwala na kapag ang tao namatay ay 40 araw muna na pag-alagala sa kamag-anakan bago umakyat sa langit o pumunta sa impyerno. Pero totoo man yan o hindi, ito ang Panginoon na after 40 days, siya nagpakita sa kanyang mga alagad and then finally umakyat siya sa langit. And then habang tinititigan siya ng mga alagad, kaya nga minsan iniisip niyo ba, saan ba ang langit? Pag itinuro mo itaas, kung ang mundo ay bilog, asan ang langit? Kasi lahat ng tao sa paligid ng daigdig, pag tumuro pa itaas, ang turo niya pa ibaba. Parang gano'n ang mangyayari. Kasi bilog ang mundo, may mga tao dyan, may mga tao dito sa ilalim. Asan ang langit? Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw po ay Diyos ng katotohanan at kami na iyong mga anak ay binibigyan mo ng kahandaan at kami po ay mga handa at laan sa iyong piling. Kaya nagpapasalamat po kami ang mga nangyayari sa aming kapanahunan. Magmula pa po noon ay hindi bago, ngunit padalas ng padalas, palala ng palala, pabigat ng pabigat, at ito po'y palatandaan na ikaw ay palapit ng palapit. Kahit nung panahon ng mga apostol, sila po ay naghihintay na sila'y kukunin. Ang alam nila, sila ay kasama, kukunin. Ngunit natapos na ang kanilang panahon at ang maraming panahon hanggang ngayon sa aming panahon kami naghihintay pa rin. Ngunit ikaw ang nangako ng isang araw sa iyo ay 1,000 taon sa amin. Kaya magkaiba ng pananaw ng panahon at sa iyo kaysa sa amin. Kaya pangunahan niyo po kami, manatili kami naghihintay, nananangan sa inyong pangako na ikaw ay babalik. Dalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus and all the people say amen. 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 Naniniwala pa rin tayo na si Kristo po ay babalik. Kapagkat ito ang sinabi ng, hindi ito sinabi ng prophet, hindi ito sinabi ng, Okay po, sandali lang Okay. So hindi ang nagsalita nito ay propeta, hindi nagsalita ay tao, kundi ang nagsalita nito ay ang anghel. Habang sila nakatingin sa langit, tinatanong nila ang Panginoon dahil itinago na ng ulap. Sabi ng anghel, why are you gazing? Bakit kayo nakatingin sa taas? This same Jesus which is taken up from you into heaven, kaya ang ating reference, nasaan ng Israel? Magmula sa Israel, umakyat ang ating Panginoon. So, yun ang daan papunta sa langit. Yun ang reference natin. Magmula sa Israel, umakyat ang Panginoon sa langit, doon ang kanyang naging point of departure. At doon din manggagaling ang kanyang point of return.
Kaya ang sabi rito, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Pag sinabing this same Jesus, ang babalik ay hindi bagong Kristo, siya yung Kristo na hinawakan ni Tomas. Siya yung Kristo na kumain sa harapan nila. Siya yung Kristo na binuhay muli sa mga patay. Hindi ibang anyo, kundi mismong si Jesus na nagligtas, nagmahal, nagtigis ng kanyang dugo at muling nabuhay para sa atin. So yung Kristong yon ang babalik. Maraming claim na si Kristo'y dumating na. Iba ay sabi nila, narito lang sa kuweba, hindi pa nagpapakita. Sabi ng Bible, kapag may nagsabing narito o naroon, huwag tayong maniwala. Sabi ng Bible, kung sinong umakyat, siya ring babalik. At siya yung babalik na may sugat ang kamay, may pilat ng pinagpakuan, andun yung tatak ng kanyang pag-ibig sa mga tao na kanyang tinubos, naroon yung presyo ng katubusan. Kaya naalala niyo yung sinabi niya kay Tomas sa Lucas 24:39, nang si Tomas ay palapitin niya, sabi niya, behold my hands and my feet, that it is I myself. Ako ito, Tomas. Hawakan niyo ang aking kamay. Hawakan niyo ang aking paa. Sabi niya sa kanyang mga alagad. Ito yung sinasabi ng Acts chapter 1 verse 11, sinasabi ng anghel, shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. Meaning, literal, siya'y babalik. Literal na siya'y umakyat, literal na siya'y babalik. Visible, nung siya'y umakyat, visible sa kanyang pagbabalik. Bodily, nakita niyo yung katawan, may katawan, pagbalik niya, bodily rin, may katawan din. Nakita ng mga mata, nang siya'y umakyat, makikita rin ng mga mata pag siya ay bumaba. Ngayon, meron dalawang pananaw, titingnan po natin sa atin pong screen, yung history of the future. Yung iba sa inyo ay hindi pa nakapakinig ng pag-aaral patungkol sa prophecy o yung tinatawag na panahon na mga mangyayari sa panahon. So ang prophecy ay tinatawag nating history of the future. Kaya kapag alam natin yung hula, para kayong nagbasa ng dyaryo na mangyayari pa sa hinaharap. Ito yung mangyayari sa hinaharap. Prophecy is what will happen. Prophecy is not to make things happen. But prophecy is what will happen. Kaya hindi sinasabing parehong oras o parehong dahilan, merong dalawang uri ng tinatawag na pagbabalik. Of course, naniniwala tayo yung una niyang pagbabalik ay una niyang pagparito, siya ay mahina, siya ay sanggol, siya ay tupa. Pagbalik niya, siya ay hari, siya ay makapangyarihan, siya ay leon. Siya ay tupa, nung dumating sa sabsaban, maamo, pagbalik niya sa ikalawa niyang pagbabalik dito sa lupa, siya ay leon, siya ay hari, siya ay makapangyarihan, siyang maghahari. Ngayon, minsan pinag-uusapan, yung bang rapture ay second coming din. Ako po hindi po natin dapat ipagtalo kanino man, pero kapag iniisip-isip ko, bagamat yun ay pagparito ng Panginoon, pero hindi pagparito kagaya ng una. Sapagkat yung kagaya ng una ay umapak siya sa lupa. Nabuhay siya sa lupa. Nagturo siya dito sa mga tao. Ano po? Yung pangalawa, ganun din. Pero yung rapture, iba siya. Ngayon, ang sabi rito ng ating binasa, he shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. Kaya titingnan po muna natin sa Matthew 24:30, yung tinatawag na second coming. Ito yung second coming. Ang first coming sa Jerusalem, sa Bethlehem. Pinanganak siya.
Ngayon, may tanong ako sa inyo. Halimbawa, may kamag-anak kayo. Kamag-anak kayo. Nakatira sabihin ko sa Germany. Austria na lang kasi doon pupunta daw magmi-mission daw doon si Brother Sainel. Ayun ang pinagpapray niya. Halimbawa, may kamag-anak tayo sa Austria. Pumunta rito. First time na nagpunta. Ano ang tawag natin doon? First coming. Nagpunta rito. Tapos bumalik ng Austria. Sunod, sabi niya, tatagpuin niya si Sainel. Pero hindi nagpunta dito sa Pilipinas. Tinagpo si Sainel sa Japan. Matatawag niyo ba yon na second coming? Second coming ba tawag doon? Hindi niyo matatawag na second coming. Kasi namin, nagpunta ba rito? Hindi. Saan nagpunta? Sa Japan. So nakadalawang punta ba siya dito sa Pilipinas? Hindi. Isang beses pa lang. Pero sa susunod, hindi na sa Japan tatagpuan si Sainel. Pupunta na uli dito sa Pilipinas. Ayon ang second coming na maliwanag. Kaya titingnan natin dito. Kung Matthew 24:30, sabi rito, basahin natin, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see. Diba? They shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Hindi ito yung second coming. Second coming, nakita siya. Pero tupa, mapagpakumbaba, maamo. Parang walang magagawa kasi pinako sa krus. Bagamat makapangyarihan, nagpapagaling. Pero ito, this time, kakaiba. Coming in the clouds of heaven with power and great glory. Ito yung tinatawag nating literal na second coming. Na makikita siya ng lahat ng mata sa langit at bababa siya dito sa lupa. Revelation chapter 1 verse 7. Kaya iba ito. Iba ito. Revelation 1:7. So titingnan lang natin yung counting differences. Behold, He cometh with clouds. Pareho nung sa Matthew, no? Binasa natin sa Matthew. Pareho ito. Behold, He cometh with clouds, and every eye shall see Him. And they also which pierced Him. And all kindreds of the earth shall wail, pati mga unbeliever, shall wail because of Him. So ito, makikita ng lahat, involved pati mga unbeliever, pati ang mga unsaved, pati mga hindi Kristiyano, makikita siya. Ito ay isang personal, isang literal, isang visible, bodily, glorious or powerful na pagbabalik ng Panginoong Hesukristo mula sa langit na makikita ng lahat ng mata. Kaya, first coming, siya'y mababa, siya ay servant, siya ay nagpasa ng ating kasalanan, siya ay isinilang sa sabsaban, pero pagdating sa second coming, siya ay babalik na maluwalhati. Ngunit, siya ay aapak din sa bundok ng Ulibo. Sa bundok ng Ulibo siya umakyat, pagbaba niya sa bundok ng Ulibo rin. Zechariah 14:4. Zechariah 14:4. Okay, titingnan natin ang Zechariah 14:4. Natin ang Zechariah 14:4. Palagay natin dyan sa screen. Ayan, no? And His feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east, toward the west, and there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. So mahahati ang bundok ng Ulibo
pagbaba ng Panginoon literal. At naalala ko, nabasa ko yung mga gustong magtayo ng hotel sa Mount of Olives na hindi nila itinuloy dahil nakikita nila na one of these days, lilindol ng malakas at ang bundok ng Olibo ay merong potensyal na mahati. Pero nakalagay na sa Bible. Ano po? Kaya, yan ang sabi sa Zechariah 14:4. Ang kanyang paa ay tatayo sa araw na yon sa bundok ng Olibo. Yan yung second coming. Iba naman yung rapture. Okay? So titingnan muna natin dito. Ito yung tinatawag nating history of the future. Ilagay lang muna natin. Ito yung timeline, ito yung panahon. Hindi natin, we will not cover everything, but just a portion, bahagi lang ng panahon. So kung ito yung takbo ng panahon, okay, ito yung cross, ilagay natin na si Kristo ay namatay. Ito yung crucifixion na nakalagay dito. Then, before the cross, yung tinatawag na dispensation o panahon ng law. Ha? Tawag dyan ay Old Testament. The law and the prophets were until John. Yung kautusan at ang mga propeta ay hanggang kay John. Si John the Baptist ay Old Testament prophet. Hindi po siya Baptist na kagaya natin. Si John the Baptist ay baptizer, kaya tinawag na Baptist. Iba naman yung pagkatawag sa ating Baptist kasi pati hindi nagbabautismo sa atin, tinatawag Baptist. Amen? So may kaibahan. Kaya hindi natin sinasabi na si John the Baptist ay Baptist na kagaya natin. Iba yung pagka-baptist natin, iba yung pagka-baptist ni John the Baptist. Si John the Baptist, baptizer. Pero tayo, marami sa atin na mga miyembro, ang tawag ay Baptist, hindi naman nagbabaptize. Di ang Baptist dito, yung nagbabaptize lang, ako lang at saka si Brother Steve. Dalawa lang ang Baptist dito. Ganon. Kaya lamang po, iba yung pagkatawag sa atin ng Baptist. Yung Baptist po, tayo sa atin, ang original niyan, ang tawag dyan bansag. Parang salitang Kristiyano. Si John the Baptist, hindi Kristiyano. Kristiyano ba si John the Baptist? Hindi. Hindi nga siya nabaptize Hindi nga siya miyembro ng simbahan hindi Kristiyano si John the Baptist. Pero mananampalataya. Pero sino ba yung Kristiyano? Ay mananampalataya. Bakit nakilalang Kristiyano? Ito yung mga tagasunod ni Kristo sa bagong tipan. Iba yon. Si John the Baptist, hindi tagasunod ni Kristo. Hindi siya follower of Christ. Siya ay prophet. Kaya iba yung pagiging Baptist ni John the Baptist sa pagiging Baptist natin, yung ating bansag. Binansagan ang mga alagad, ang mga Kristiyano, di ba unang bansag sa kanila, Kristiyano, yung mga alagad, binansagang Kristiyano. Sa aklat ng mga gawa, 11:26. Yung mga Kristiyanong yan na nagbabautismo ng lubog, tinawag naman sila ng mga Katoliko na mga Anabaptist. Mga mambabautismong muli. Kaya lumabas po, dyan nagsimula yung tinatawag na Baptist. Anabaptist. So nakilala silang Anabaptist kasi mga nang babautismong muli, binansagan sila. Ganon. So, naging bansag na yan sa lahat ng Kristiyano. Nakilala sila. Kaya sabi nila ng mga mananampalataya noong una, hindi kami mga manambabautismo muli, pero kami mga Baptist. Ayun. So, we identify our being Baptist kay Kristo, hindi kay John the Baptist. Kasi si John the Baptist, hindi siya ang founder ng church. Ang founder ng church, si Kristo. Identify. Pero, nasasabi natin na si John the Baptist ay lingkod ng Diyos. Okay, so, eto ngayon tayo sa Old Testament. Ngayon, ayan si John the Baptist. Old Testament siya. Ngayon, tayo ngayon, yung first coming ni Christ on earth, eto, sa Galatians 4:4, in due time,
Christ came. Yan. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ipinanganak. That is the first coming. Dito siya sa lupa pumunta. Yan ang first coming. Ngayon, okay? Kita na natin sa Galatians 4:4. Ayun, first coming, the birth of Christ. Pumunta siya rito para sa mga Hudyo. Kaya hindi siya nangaral sa mga Hintil, hindi siya lumabas ng Israel. Para lang sa mga Hudyo ang kanyang pakay. Ayan, ang sinasabing to the Jew first. Yan ang inuna niyang puntahan. To the Jews. Pinuntahan niya mga Hudyo, pero tinanggihan siya. Ayun, ipinako siya sa krus. Yan ang nangyari. Ngayon, ang New Testament naman, sa Hebrews 9:16 and 17, makikita natin paano nagsimula, or Hebrews chapter 9:16. Okay. Ito ang sabi ng Bible. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. New Testament, Old Testament. So kailan naging final, formal, final, actual, nagsimula ang New Testament? For a testament is of force after men are dead. Otherwise, it is of no strength at all while the testator liveth. Habang buhay yung testator, hindi pa ganon aktual ang testamento. Pero bago bigyang bisa ang testamento, siyempre, ang testamento nakasulat na. Wala kang pagtitibayin, ibig sabihin, pinagtibay ang bagong tipan ng si Kristo ay mamatay sa krus. Pinagtibay. Winisikan ng dugo, kumbaga sa Old Testament. Pinagtibay. Ngayon, hindi mo naman pwedeng pagtibayin yung testament na wala. Asa yung testament? In my blood, sabi ni Kristo. Kaya ito ang, kumbaga okay, para hindi tayo masyadong maging masalimuot. Okay. So, ngayon, after ni Kristo mamatay, meron naman church. Mapapansin nyo, ang church, bago mag-cross. Kaya magiging tanong natin, kailan ni Kristo itinatag ang simbahan? Ayon. Dahil dito, mga kapatid, sa mga ganyang mga talata, na ang bagong tipan ay nagsimula nang mamatay ang testator, si Kristo. Kaya sinasabi nila na ang church ay ipinanganak lamang nung Pentecostes, after na ni Kristo mabuhay na muli. Nung bumaba ang Holy Spirit. Kaya doon naniniwala ang iba na doon nagsimula ang church. Well, for us, tayo, we believe, may kanya-kanyang pananaw, ha? Hindi natin basta binabaliwala yung pananaw ng iba. Pero tinitingnan natin, ano ba ang mga ebidensya natin o nila o ng sino man, bakit ito ang paniniwala nila na ang church dito nagsimula. Halimbawa po, may mga naniniwala na ang church ay nagsimula pa kay Eva at kay Adan. Lahat ng naligtas, miyembro ng church. Tayo naman, ang paniwala natin doon, family of God. Lahat ng naligtas, naging anak ng Diyos. Kaya ang tawag natin doon, family of God. Naging mga anak ng Diyos lahat. Ayun. Yun namang mga Hudyo, the elect of God, sila naman yung people of God sa Old Testament. The nation, Israel. Ito namang church, spiritual nation naman ito. Itong Israel, puro Hudyo.
Ito namang church, Hudyo at Hintil na naligtas. New Testament naman ito. So ang tanong, kailan nagsimula ang church? Kasi ang sabi rito, ang bagong tipan ay walang bisa, walang lakas, walang strength at all while the testator liveth. So kailan natatag ang simbahan? Naniniwala naman tayo na bago si Kristo mamatay, may church na. Why? Bakit tayo naniniwala doon na meron ng church? Okay? So isang tingnan po ninyo ay ang Lucas Kapitulo 6. Go to Luke chapter 6. Luke chapter 6. May mga, syempre, ibang pananaw. Well, hindi natin binabaliwala yung pananaw na yon. Diyan lumalabas yung tinatawag nating soul liberty. Malaya ang tao pumili ng kanyang paniwala, kung yun ang kanilang paniwala o kanyang paniwala o ating paniwala. Meron tayong kanya-kanyang, sabi ng Bible, let every man be persuaded in his own mind. Meron tayong kanya-kanyang pagpapasya. Luke chapter 6, look at verse 12. Tingnan natin ang verse 12. And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray. Look at this. And continued all night in prayer to God. And when it was day, he called unto him his disciples. That is now what we see as the organization of the church. Called unto him, tinawag niya sa kanya ang kanyang mga alagad. This is a called out assembly. He called unto him his disciples. So merong iba na naniniwala na ang church nagsimula sa mga apostles. Na, yan ang unang nadinig ko nung unang panahon sa Bible School. Na pag tinatawag ang mga apostles, habang tinatawag ang mga apostles, nung mabuo sila ng mga apostles, ay doon daw nagsimula ang church. I don't think so. Ha? Well, yun ay pananaw. Turo. Kaya nga habang kayo nagtatagal, marami kayo nadidinig, merong nagsimula kay Eva at kay Adan, merong ang church nagsimula sa Israel, kaya ang bagong tipan, ang church sa bagong tipan, hindi bagong simbahang itinayo. Ang turo nga ng dating daan natumba, nakabagsak ang church nang dumating si Kristo. Pagdating ni Kristo ay aking itatayo ang aking iglesia. It's the same church, hindi siya nagtayo ng bago, itinayo yung nakatumba. Ganyan. Ang turo naman ng iglesia ni Kristo, tumalikod ang iglesia at ibinangon sa pamamagitan naman ng iglesia. May kanya-kanyang turo. Ganon din ang Katoliko. Sinasabing sila rin ang unang iglesia. Pero kailan nagsimula ang iglesia? Sa Katoliko ba? Sa iglesia ni Kristo ba? Sa dating daan ba? Sa Mormon ba? Saksi ni Jehovah ba? Sa Badista ba? Baptist ba? Tayo ba nagsimula ng church? Hindi. Hindi Baptist ang nagsimula ng church. Bagamat ang nagsimula ng church, doon galing ang Baptist. Ang tawag naman natin doon, Baptist in kind. Hindi Baptist by name. Dahil hindi kilala ang Baptist ng una. Kilala lang sila sa pamagiging alagad ni Kristo. O ang tawag ni Kristo yung aking iglesia. And then yung iglesyang yan, yung mga alagad na yan, tinawag sila binansagang Kristiyano. At yung mga Kristiyanong yan, binansagan sa iba't ibang pangalan. At isa sa naging bansag nila, kilala sila, tinawag silang mga Anabaptist. Isa lang yon sa bansag. Kaya hindi lahat ng mga Kristiyano at mga alagad tinawag na Baptist. Okay. So, alright. Tingnan natin. So, eto na. Tinawag niya ang kanyang mga alagad. Remember, nag-pray siya, overnight prayer, kinabukasan, tinawag niya ang kanyang mga alagad, iniipon niya ngayon sa kanyang sarili. At anong sabi diyan? And of them, so may natipon na may kongregasyon may natipon, mayroong assembly, called out assembly. And from them, He chose 12. So mayroong pinagpilian. Eto na, kumbaga kayo yon, kunyari ako ang Panginoon, kayo yung mga disipulo, pinatawag ko kayo, overnight prayer ako, kinabukasan na ngayong umaga, kumbaga, pinatawag ko kayo. And then mula sa inyo, pumili ako ng 12 na tinawag kong apostol. So kailan sila naging apostol? Hindi nung tinawag sila sa dagat.
follow me. Hindi. Dito lang sila tinawag na mga apostol, dung araw na ito. Saang lugar? Sa bundok. Kaya ang tanong, kailan nagsimula ang church? Before the mountain, on the mountain, after the mountain. Yun po ang another question. Tinatanong po. Well, ito po tungkol sa pag-aaral. Kaya nagkakaroon ng iba-ibang pananaw. Bakit tayo naniniwala na ang church ay nasimulan on the mountain? Bakit? Dahil nito, nag-overnight prayer ang Panginoon, makikita natin yung pagpapahalaga niya sa gagawin niya sa kinabukasan. Overnight prayer siya, din kinabukasan ng umaga, pinatawag niya ang kanyang mga alagad. Called out assembly. Mula dyan sa kanya pinatawag ng mga alagad, ang sabi dyan, and of them he chose 12. Ikukonekta nyo ngayon yan sa 1 Corinthians chapter 12 verse 28. Go to 1 Corinthians chapter 12. Ano yung them na pinagkunan ng mga apostles? Anong tawag sa kanila sa 1 Corinthians? Anong tawag ni Apostle Paul? 1 Corinthians 12, 28. 12:28. Kaya sabi siya, may magkakaibang pananaw ng mga simbahan. Itong pinag-uusapan natin ay maaring hindi pananaw ng ibang Baptist. Pero kinakailangan, patunayan, meron silang ebidensya. Anong dahilan nyo? Bakit nung tinawag ang mga apostol sa Sea of Galilee, doon nagkaroon ng church? Paano yung nasabing yun ng church? Anong dahilan? Hindi natin binabaliwala. Bakit Pentecost? Ano ang dahilan? Hindi natin binabaliwala. O bakit sa panahon pa ni Eva at Adan? Hindi natin binabaliwala. Yun yung mga pananaw. Bakit yung Israel? Yun ang talagang simula ng church. Idinugtong lang ang simbahan. Tayo, New Testament. Ganoon, So maraming views, maraming pananaw. Well, tingnan natin ang 1 Corinthians 12:28. Ito po ang sabi ni Apostle Paul. And God had set some in the church. Ano daw yung isinet niya? First, apostles. Ang apostles daw, sila ba ang church o some in the church? He set some in the church. Ang apostles po ay some in the church. Hindi sila ang church. Some in the church lang. Kaya, dito makikita natin na nang ang Panginoon ay magpatawag ng mga alagad at mula sa kanila ay humirang ng 12, yun yung sinasabing, and God had set some in the church, this is the church, He set some in the church, apostles. Kaya ang apostles, hindi sila ang church, some in the church. At kailan ito nangyari? On the mount, sa ibabaw ng bundok. Kaya yun ang ating pananaw, yun ang ating pinaniniwalaan na meron ng church bago pa si Kristo mamatay. Bago pa ang Pentecost, meron ng church. At maraming pruweba bakit meron ng church discipline, may pastor na sila, may treasurer na sila, si Judas, may church discipline pa, sa Matthew chapter 18, may Great Commission na, Matthew chapter 28, and so on. Kung ano yung function ng church, ibinigay na nung panahon bago pa mag-Pentecost. Kaya hindi natin tinitignan, ang tawag natin dun sa Pentecost, empowering of the church. Hindi birth of the church. Empowering of the church. Meron ng church. Dahil meron ng pastor, si Kristo, ang unang pastor ng iglesia na kanyang itinayo. Okay? So dito, tinitingnan natin yung kulay green na yan yung church. Na bago pa si Kristo mamatay, meron ng church. Na-ratify ang bagong tipan nang si Kristo'y mamatay. Na-ratify. Okay? Napagtibay. Sa ibang salita, napagtibay. Pero meron ng church. Ngayon, para sa iba, so ito yung tinatawag nating age of grace.
Kita niyo ba doon? Age of Grace, ayun. Medyo black yung nailagay ko. And then, Peter and Paul, ang mga pangunahing leader dyan. Galatians 2:8, Romans 11:13. Okay? Pag tinignan natin, Galatians 2:8. Galatians 2:8. For he that wrought effectually in Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me toward the Gentiles. So si Peter, mainly ang apostol para sa Hudyo. Si Apostle Paul, mainly apostles na aabot ng mga non-Jewish. Sa mga Gentiles. Then, tingnan natin ang Romans 11:13. Romans 11:13. Apa nakalagay? For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles. So, kiniklaim ni Apostle Paul mismo, mababasa natin na ako ang apostol para sa mga hintil. Kaya, hindi na tayo muna pupunta sa iba't ibang mga issue dyan na ang apostol ng mga hintil ay si Apostle Paul. Kaya, huwag na daw tayong makinig kila Peter, pakinggan lang natin si Apostle Paul. Iba ang gospel ni Peter, iba ang gospel ni Paul. Ganon. But we do not believe that. Same gospel. There is only one gospel. So again, punta tayo dito. Ngayon, kaya natin ito pinag-aralan para makita natin yung panahon na tayo nasa church age, nasa ang lugar na tayo ng church age. Tayo ba'y nasa gitna? Nasa bandang dulo? Nasa halos dulong-dulo? Naroon na tayo sa halos dulong-dulo. Kaya ang iniintay natin sa ating panahon, yung coming of Christ. So yung kay Peter and Paul, nandiyan na sa church age, sa ating panahon, Jews and Gentiles, pinagsama sa isang katawan. Kaya pwede maging membro ang Hudyo at ang mga hindi Hudyo, nagkasama sila. Nung una, hindi pwede yun sa lumang tipan. Okay? So, yun ang hinihintay natin, yung araw na pataas na yun. Ano yun? Yun yung rapture. Coming of Christ for His saints. Yung kanyang pagbabalik para kunin yung mga mananampalataya. Saan mangyayari yun? Doon lang sa alapaap. Yun yung kanina na sinasabi ko kay Sainel. Natatagpuin kita sa Japan. Hindi ako pumunta sa Pilipinas. Imbis na pumunta dito sa lupa, doon lang siya sa alapaap. Hindi natin matawag na second coming. Kasi ang first coming, umapak siya sa lupa. Nakita siya ng lahat. Ang second coming, makikita din siya ng lahat, aapak din siya sa lupa. Yung rapture, iba. Ang rapture, dun lang yun sa alapaap. Mababasa natin yun sa 1 Thessalonians chapter 4. Makikita nyo naman yan sa 1 Thessalonians chapter 4. Ayan chapter 4 verse 16. Ito, 4:16. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive, pati yung buhay, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So ang meeting place sa clouds. Sa alapaap ang tagpuan, hindi siya bababa dito. Hindi yun ang second coming. Ang tawag doon, rapture. Okay po. Bagamat ang tawag ng iba, twofold ang second coming. Twofold. Pero hindi. Kasi ang second coming, talagang bababa siya. Hindi siya bumaba Doon nga pumunta lang sa alapaap Kaya literal na second coming, yung bababa siya. Mamaya makikita natin sa inyon. So, eto na yung in the clouds. Pagkatapos ng rapture, hindi natin kunin yung nangyari sa langit, meron naman ditong 70th week of Daniel na tinatawag. Ito yung 1 week. 1 week of years. Kaya ang tawag dito 7 years.
Ang tawag ng kadalasang kilala po ito sa tawag na 7 years tribulation. Pero kapag ka itinuturo na, 7 years, 3.5, peaceful. 3.5, yan ang tribulation. So hindi siya 7 years tribulation. Kasi sabi ng nagtuturo, 3.5 years peaceful. Kaya hindi ang eksaktong tawag, 7 years tribulation. Ang makikita natin ng 7 years, reign of Antichrist. Yan, dyan maghahari ang Antikristo. Ayun. Yan yung Antikristo. Pero wala na tayo dito. Yun yung ating tinatayuan, ha? Hindi natin sinasakop yung iba. Naniniwala tayo na ang hinihintay natin, rapture. Bakit? Kasi ang rapture, sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 18, nakalagay dito, dahil ang Panginoon, we shall be ever be with the Lord. Verse 18, wherefore, comfort one another with these words. Ang rapture ay comfort. Kaaliwan siya. Kalakasan siya. Inaasahan natin na siya'y babalik, magiging kalakasan natin ito. Kalakasan nating magpatuloy. Dahil alam natin, anytime, pwede niya na tayong kunin. Amen? Ang tanong ko, ready na ba kayong sumama sa Panginoon pag kinuha tayo? Say amen. Sino yung gusto pang maiwan dito? Ay, mga naka-online, baka may gusto pang maiwan. Ha? Kaya comfort ito. Nangako ang Panginoon, babalik siya. Iba yung rapture, iba yung second coming. Sa ating pananaw, ha? Iba yung pananaw ng iba. Hindi natin sinasakop. Kanila yon. Ha? We respect. We respect. Kasi wala namang magsabing kinausap siya ng Diyos at sinabi ng Diyos, ikaw ang tama. Ganon. Kaya pagka may mga bagay, katulad niyan, yung tinuturo ko sa inyo na ang church ay nagsimula on the mountain nang ipatawag niya ang kanyang called out assembly of disciples. Nag-overnight prayer siya and from there, kumuha siya ng 12. Ang sinasabi ko sa inyo, okay, tumatayo ako bilang inyong pastor, 95% na yun ang tama, 5%, correct me if I'm wrong. Kasi hindi naman tayo Diyos para magsabing, ito na ang tama, lahat mali. Ganon, hindi. But as I see it, ganun ang akin nakikita. Kesa dun sa iba. Ha? Well, maraming differences sa mga paniniwalang Kristiyano. Pero ganun pa man, we give liberty. Ha? We respect. But in a church, tayo po ay merong dapat pagkakaisa. Okay? So in 70th week, rapture, tapos dito sa lupa lang, pinag-uusapan natin, pagdating sa lupa, merong 70th week na ang Antikristo maghahari. Then, para saan yun? Nakafocus na naman ang camera sa Hudyo. So, tignan niyo po, sa pagitan ng dalawang dilaw na yan, ang focus ng Old Testament sa Hudyo. Kaya pag binasa niyo po ang Bible, halos history ng Hudyo. Chapter 1 to 11, chapter 1 to 3 is about creation. Pagdating ng chapter 6 hanggang chapter 11, world events. The flood, the Tower of Babel, ganon. The confusion of tongues. Creation, world events. Pagdating nyo ng Genesis chapter 12, individuals. Abraham, Isaac, Jacob, the 12 tribes. Then, sa huling bahagi, Joseph, hanggang 50th chapter na ng Genesis. So, ano ipinakikita po sa aklat ng Genesis? From Genesis 12 hanggang Genesis 50, ang pinag-uusapan, individuals. Why? Because individuals are more important than world events. The individuals are more important than the whole creation. Kaya ang Diyos mas nagbibigay siya ng mas malaking bilang ng kapitulo at mas mahabang paliwanag sa buhay ng mga individual na tao. Kaya sinasabi ng Bible sa atin, mga kapatid, mas mahalaga kayo sa lahat ng mga bituin at lahat ng mga planeta. Mas mahalaga kayo sa lahat ng world events.
Mas mahalaga ang tao. Yun ang ibig sabihin. Kaya, so makikita natin yung unang yellow, nakafocus ang camera mainly sa mga Hudyo. Nang pinatay nila ang ating Panginoon, nang ipako ang Panginoon, crucify Him, nang ipako ang ating Panginoon, diyan dumating na ang Panginoon naman nagsimula ng bagong tipan. Bagong tipan, nakafocus naman sa Hudyo at saka sa Hentil. One body na. Wala ng Hudyo, wala ng Hentil. Ang mahalaga na ngayon, yung new creation. So if any man be in Christ, whether you are Jew, you are Gentile, you are male or female, you are bond or free, you are one in Christ. Yan yun. Jews and Gentiles. Yan yung church. Pag rapture, kinuha na ngayon yung mga Kristiyano, kinuha na ang church. Generally speaking, kinuha na ang church. Particularly, kinuha na ang saints, kasi may mga hindi miyembro ng church. Pero Kristiyano, kasama rin sila sa rapture. Pagkuha sa atin, yung araw pataas na yon, maghahari ang Antikristo. Wala na ang church pagdating doon sa paghahari ng Antikristo. Ganun ang mangyayari. Katapos niyan, second coming of Christ with His saints. Di ba kinuha tayo pataas? After 7 years naman dito na naghahari ang Antikristo, naroon tayo sa langit, merong wedding, merong rewarding sa langit. After 7 years, babalik si Kristo, kasama na tayo. Ito na yon. Another red arrow na pababa. The second coming of Christ with His saints, kasama na tayo. Di ba tayo kinuha pataas? Kasama tayo pababa. Para maghari kasama niya. Okay, sa Jude chapter 1, verse 14, andyan yon, yung with His saints. Okay, so tingnan natin, Jude 14, isang chapter lang naman po yan. Ano nakalagay? And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of this, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000s of His saints. The Lord cometh. Darating ang Panginoon, kasama na yung kanyang saints. Yan na yun. Ito yung ating pananaw, ito yung ating tinatayuan. Okay po. Tapos yan, milenyo, maghahari si Kristo, ang tinatawag na mil means 1,000. Anom means year. Kaya pinagsama yung anom, millennium, 1,000 years. Mil is 1,000. Kaya pag nagbibilang kayo ng pera, ng date ng ating year ngayon, dati 1985. 1985. 1985. Yung mga kabataan, hindi na alam yung ganung bilang kasi Kastila yon. Okay. So 1,000 years of Christ. Hindi natin pag-aaralan yung detalye, pinag-aaralan lang natin yung events. The history of the future. Tapos niyan, yung si Kristo naghahari. Then, another arrow pataas. Ano naman yan? Sa langit naman, Great White Throne Judgment. Kasi yan yung sa millennium after ng 1,000 years, alam nyo na, di ba? Pakakawalan si Satanas. Kasi pagbaba ni Kristo, pagbaba niya, si Satanas, ikukulong niya sa bottomless pit. Ikukulong. Kaya walang manlolokong Satanas pagdating ni Kristo. Ikukulong siya. Walang manloloko na kagaya ni Satanas. Ikukulong sila. Tapos, 1,000 years maghahari ang ating Panginoon. After 1,000 years, aalpasan si Satanas. Pakakawalan sa bottomless pit. Manloloko na naman si Satanas, mang-iinganyo na naman ng tagasunod. At marami na naman magsusunuran at magkakaisa na naman yung mga tao at mga bansa. Lalaban na naman sa Panginoon.
Ayun, pupugnawin sila ng Panginoon, magkakandamatay sila, itatapon na ngayon sila sa impyerno, dire-diretso. Ganyan ang mangyayari. Tapos, magkakaroon na ng tinatawag na, so bubuhayin silang muli. Di ba tayo, nabuhay na muli na tayo sa rapture. Ang tawag doon, first resurrection. So pag sinabing first resurrection, resurrection of the just or righteous. Second resurrection, resurrection of the wicked, ng mga unsaved. Ito, resurrection ng mga saved. So ang resurrection ng mga saved, magmula kay Jesus Christ, and then sa dalawang prophets, sa time ng paghahari ng Antichrist, then Old and New Testament saints. Ayun. Or, pwedeng rapture ng church. Then, after ng tribulation, sa second coming of Christ, magkakaroon din ng resurrection ng Old Testament saints. Another review. Old Testament saints at kasama niyang maghahari na yun ang hinihintay nila na ang sabi nila, kailan ang kingdom. Na sila'y maghahari, yun ang hinihintay nila na maghahari si Kristo o ang Mesiyas na kanilang hinihintay. So lahat ng yon, ang tawag doon in one brand name, resurrection of the just or righteous. Ito namang after ng millennium, resurrection of the wicked, resurrection ng mga unsaved. Ang tawag dito, second resurrection. Mababasa niyo naman yan sa Revelation chapter 20. Hindi ko nagkakamali. Ano ha? So, yun na. I think, yun na. Yeah, hanggang dyan lang muna tayo. At least meron kayong yung iba sa inyo na bago pa lang, iyan yung nangyayari. Ha? So ano po ang ating dapat gawin ngayon? Ngayon, tayo anong hinihintay natin? Look, Titus chapter 2 verse 13. Titus 2:13. Tayo ngayon, ano naman ang hinihintay natin ngayon? Kaya magandang nagtatapat tayo. Ha? Magandang nagtatapat tayo. Kasi po, ito nang hinihintay natin 2:13. Kahit nung una pa mga Kristiyano, tingnan ninyo. Titus 2:13. Ano nakalagay diyan? Looking for that blessed hope. Kaya ang tawag sa rapture, blessed hope. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity. So tandaan po ninyo, ang rapture ay comfort. Ang second coming of Christ ay judgment. Pagbaba niya, hahatulan niya ang mga tao, itatapon niya sa impyerno, kasi maglalabanan doon, gigirahin siya. Pagbaba ng gigirahin siya ng mga tao. Meron na tayong tinatawag na one world government, one world army. Ganyan. So, makikita siya ng mga tao at pwedeng sabihin nilang, sasakupin tayo ng mga taga-ibang planeta. Magkaisa tayo, labanan natin sila. At of course, tawag nila yung mga robot ng Japan. Tatawagin naman dito sa atin sila Darna siguro, tsaka sila yung mga manananggal, ewan ko. Sila Captain Barbell. At kung sino man yung mga hero ng mga bansa, kakalabanin nila ng army, yung army ng Panginoon pababa. Pero walang mananalo sa Panginoon, syempre. Hindi nila kilala ang Panginoon Akala nila alien, taga-ibang planeta. Pero bubuksain sila ng Panginoon. At lahat ng mga unsaved, itatapon yung mga nakipagdigma sa Kanya, itatapon sa impyerno. Pati yung Antikristo at saka yung false prophet, itatapon ng buhay sa impyerno. At si Satanas naman, ikukulong sa bottomless pit. Ayun. Kaya, sa milenyo maghahari si Kristo, wala si Satanas, andun, maghahari si Kristo ng buong katuwiran. Okay, so ngayon, tayo naman naghihintay. Hindi natin detalyehan, maikli oras natin. So tayo, we are waiting. So 1 Thessalonians 4:15 hanggang 18, we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive
and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ. So ang mabubuhay, sino? Those who died in Christ. Those who died without Christ or outside Christ, they will not rise again. Maiiwan sila sa libingan. Kaya ito ay resurrection of the saints. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Pati yung mga living saints, living believers, kukunin, kasabay ng mga nabuhay na muli, magtatagpo to meet the Lord in the air. So ang meeting place ay sa clouds. And from there, so shall we ever be with the Lord. Sasama na tayo ng Panginoon. Kaya sabi dito, wherefore comfort one another with these words. Kaya ito ay comfort. So ano ang dapat nating maging buhay? 1 John chapter 3, 2-3. 1 John. So may pag-asa ba kayo ng rapture? Say amen. Okay, dahil tayo pare-parehong may pag-asa niyan, ito ang dapat nating maging buhay, mga mananampalataya. 1 John chapter 3, verses 2 and 3. Beloved, now are we the sons of God. And it doth not yet appear what we shall be. Hindi pa nangyayari kung magiging ano tayo. But we know, we know, meron tayong alam, that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Ay ano dapat? Meron tayong ganitong hope. Meron tayong hope sa verse 2. Pero ano dapat nating buhay? Verse 3. And every man that had this hope in Him, in Christ, purifieth himself even as he is pure. Magpapakabanal tayo. Tayo na may pag-asa na tayo kukunin ni Kristo, naghihintay tayo sa kanyang pagbabalik at kasama tayo sa rapture. Kung meron kang ganitong pag-asa, sinasabi ng Bible, magpakabanal tayo. Let us be pure. Pag sinabi natin pure, clean, walang kasalanan. Huwag tayong mabuhay sa kasalanan, sa pagkakasala. Say no to sin. Mabubuhay tayo na mayroong kabanalan. Lucas 21:33. Watch ye therefore and pray always. So dapat tayo mapanalanginin that ye may be accounted worthy to escape all these things. So buhay na may kabanalan, buhay na may pagbabantay. Sa kasalanan. Sabi sa Mateo 24:44, therefore be also ready, for in such an hour as you think not the Son of Man cometh. Dapat tayo handa anytime na siya'y bumalik kasi hindi natin alam anong oras, anong araw siya dadating. Kaya dapat tayo handa. So paano tayo magiging handa? Lagi tayong nananalangin. Lagi tayong nabubuhay na nagpapakalinis. Lagi tayong naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ano pa? 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord. Maglilingkod tayo habang tayo naghihintay sa dakilang pag-asa. Matthew 24:45 and 46. Who then is a faithful servant and wise servant? Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Magtapat sa paglilingkod. Huwag pawala-wala. Huwag pahina-hina. Huwag pa urong-urong, huwag urong sulong. Huwag puro alinlangan. Be faithful and be wise. Magtapat. Pang-anim, Santiago, Kapitulo 5, 7 at 8, James 5, 7 and 8. Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Huwag kayong mainip. Ano ba yan? Nangako, tagal-tagal na, libre, hindi pa nadating. Hindi na dadating yun. Hindi po. Siguro hindi pa darating yon. Maglalaro muna ako sa buhay. No. Sabi ng Bible, ang tamang attitude at buhay, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Palapit ng palapit. Then, 1 John chapter 2 verse 28. 1 John 2:28.
Ano nakalagay? And now little children, abide in Him, that when He shall appear, we have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Abide in Him, manatili tayo kay Kristo, huwag kayong hihiwalay sa Kanya, huwag kayong lalayo sa Kanya, huwag niyo siyang aagwatan, huwag yung hayaang mapatlangan, kumbaga sa traffic, di ba, pagka nagmamaneho tayo, minsan may mga sumisingit, sinisingitan kang ganon. Mamaya may sisingit na naman, mamaya ikaw na doon na sa huli. Ang sinasabi ng Bible dito, you abide in Him, huwag yung hayaang masingitan kayo ng dyablo. At tayo ay dalahin sa pagkakasala, dalahin tayo sa pagiging malamig, dalahin tayo sa pag-aalinlangan o panghihina, o kaya pagiging makamundo. Huwag yung hayaang makasingit ang dyablo, huwag tayong patamad-tamad. Pag Kristiyano ka, hindi ka na kinakailangang turuan ng turuan. Kinakailangan po, gumigising tayo ng sarili natin. Anong oras ka ba gumigising para magbasa ng Bible? Baka kayo, mga kabataan, puyat-puyat kayo sa laro, tapos hindi ka magising ng maaga magbasa ng Bible. Hindi kayo handa sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi kayo naghahanda. Dapat maghanda kayo. Pinaghahanda tayo. Pati tayong mga tatay, pati mga nanay. Lahat tayo mga Kristiyano. So dapat handa, dapat banal, dapat mapagbantay, dapat masipag maglingkod, dapat matapat sa pamumuhay, dapat matiisin, at dapat may pag-ibig na may malinis na budhi. 1 John 2:28. Para hindi daw tayo mapahiya sa kanyang pagbabalik. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Purihin ka sapagkat ang pangako mo'y tiyak at ikaw ay tapat. Kami po ay turuan at lalong palakasin ang aming loob na hindi kami mainip, na naghihintay. Huwag naming makalimutan na ikaw ay babalik. Huwag kaming mabuhay na parang hindi ka babalik. May mga Kristiyano po na pwedeng matukso na nabubuhay, parang hindi ka babalik. Parang walang ikinatatakot na madatnan mo sila na hindi sila tapat, hindi sila masipag, hindi sila malinis, hindi sila mapanalanginin, hindi sila handa. Nawa po ang Christ Baptist Church ay makasama sa maraming simbahan na mga handa, banal, sumasagana sa gawain ng Diyos, may malinis na puso, laging mapanalanginin, mapagsipag sa gawa ng mabuti. Panginoon, tulungan niyo po kami. Salamat po sapagkat ang mensaheng ito ay nagpapaalala sa amin sa panahon namin ngayon na hindi lamang kami nasa church age, kundi kami nasa dulo na ng church age. At sa dulo ng church age, ang posibleng mangyari na ay ang rapture. Para kunin kami, tapos na lahat ng paglilingkod sa lupa, tiisin, lahat ng pasanin, lahat ng pagsisikap dito sa mundong ito, matatapos dahil kukunin na kami at dadalhin na kami sa langit na may bagong katawan, wala ng gutom, wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng kasalanan. Kaya dapat po handa kami upang pag humarap kami sa iyo, hindi kami manghiya. Na inabot kami, na hindi kami handa. Kapalain niyo po ang bawat isa, dalangin namin ng lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. Tayo po tumayong lahat, tayo po magwakas sa panalangin, sa pag-aawitan, at magtipon po tayo ng ating mga kaloob. Amen. Okay, awitin natin. One stanza lang, we'll work till Jesus comes. Amen. Everyone. O land of rest for thee I sigh, when will the moment come when I shall lay my armor by and dwell in peace at home? We'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. Amen. Tayo po magtipon ng ating mga kaloob. Ama naming Diyos, salamat po sa kasaganaan ng biyaya mo sa amin. I-bless niyo po ang pagkakaloob ng bawat isa, maging kami at mga nasa online. Ikaw na po magpala sa iba't ibang simbahan. Alam niyo po ang pagkilos mo sa puso ng bawat isa. Ikaw na po ang maluwalhati sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo.
while we do His good will. He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. Tayo po'y tumayong lahat. Amen. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Amen, amen. Brother Maya, halika dito. Ikaw mag-closing prayer ngayong gabi. Congratulations nga pala, si Brother Rodel ay bagong kasal. Amen. Palakpakan po natin. Ha? Nagpakasal po sila legal. Ano po? At so salamat dahil siya po'y paalis. Kaya minarapat nilang magpakasal, pero sa legal muna, although ang gusto nila ay makasal din sila sa simbahan. Kaya loobin na pa. Pagpare natin si Brother Rodel dahil siya papunta ng, anong bansa puntahan mo? Croatia. Croatia. So doon po siya magtatrabaho. Ang kanya na pangasawa ay si Sheila. Sister Sheila. Ha? Okay. So meron pa ba tayong dapat ano pa? Wala na. Wala na. Oh, sorry. Sasama natin sa prayer, Brother Maya. Pag-pray mo si Brother Sainel. Brother Sainel ay pauwi ng Iloilo this coming Saturday. So siya ay pupunta ron. Dahil siya naman ay doon miyembro, hindi po siya miyembro dito, siya po ay tutulong doon. Pag-pray natin na siya ay maging pagpapala at gamitin siya ng Panginoon. Ay po yung bukat manalangin. Nakilang Diyos, amang banal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Minsan pa, O God, salamat sa malayang bansa na nagagawa namin ang pagtitipon na ito. Nakakasamba kami. Sa aming kapatid na si Brother Sainel, O God, dalangin po namin na patuloy mo po siyang ingatan pagbalik sa kanya sa Iloilo. Gamitin mo po siya doon, O God, ang mga natutunan niya rito, mai-apply niya ron. Makita ng mga taga roon kung paano siya lumago at paano niyo siya iningatan mula dito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang pansamantalang pag-iwahiwalay, kaya po ang patuloy mag-iingat sa amin, papunta sa kanya-kanya namin tirahan. Ingat niyo po, O God, ang simbahan mula sa aming pastor hanggang sa pinakabatang miyembro. Yes, Ganoon din po, O God, hanggang sa aming pag-aantay sa inyong muling pagbabalik. Madatnan niyo po kami, O God, na nagpapagal sa ministeryo. Ito po yung aming salamat talangin sa Panginoon Kristo. Amen. 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 Magandang gabi sa lahat. Purihin ang Panginoon. Kamayan po tayo. Batiin ang isa't isa ng may kagalakan. Salamat sa mga naka-online. Palain po kayo ng Panginoon.